Noong 1980, naisip ni Dennis Hope na may lupa sa moon na walang may-ari. Nag-research siya tungkol dito at nakakita ng loophole sa 1967 Outer Space Treaty ng ilang bansa. Nabasa niya na hindi pwedeng mag-claim ng ownership ang isang bansa sa mga lupa sa moon. Pero hindi nakasaad sa treaty na hindi ito pwedeng angkinin ng isang tao. Kaya naman, nagpadala ng liham si Dennis sa United Nations kung saan inaangkin niya ang mga lupa sa moon. Noong walang nag-reply, inakala ni Dennis na sumang-ayon sa kanya ang United Nations. Dito nagsimulang magbenta ng lupa sa moon si Dennis. Ayon sa kanya, nakabenta na siya ng 600 acres ng lupa sa moon. Nagbenta din siya ng lupa mula sa ibang planeta tulad ng Mars at Venus. Ayon kay Dennis, may ilang former presidents at big companies ang bumili na sa kanya at sa kabuuan. Umabot na sa $12 million ang kanyang kinita dahil dito. Ang taong may love ay nung sinakop tayo ng Japan, may ilang grupo ng mga Pilipino na kumampi sa kanila at isa na dito ang Makabayang Katipunan ng Ligang Pilipino o mas kilala bilang Makapili. Kumampi ang grupo na ito sa mga Hapon nang naisipan ng Japan na magsaling ng ilang mga Pilipinong sundalo sa kanilang puwersa. Siyempre, alam nilang magigiting na mandirigma ang mga Pilipino at matapang itong lumalaban sa mga giyera. Gayunpaman, hindi ito ang rason kung bakit kinatatakutan ng ibang mga Pilipino ang Makapili. Ang pinakamalaking rason ay ang kanilang pagturo sa kanilang sariling mga kababayan na hindi sang-ayon sa mga pinaggagawa ng mga Hapon. Sa tuwing nagpupunta ang mga Hapon sa isang nayon upang hulihin ang kalaban nila, lalabas ang mga Makapili members, suot ang isang bamboo basket sa kanilang ulo upang hindi sila makilala ng ibang mga tao. May butas lamang ang basket sa kanilang mga mata upang makita nila ang suspects at maturo kung sino ang mga Pilipinong kalaban ng mga Hapon. Maraming kababayan natin ang namatay dahil sa mga Makapili. Noong tsunami ng Bataan, World War II, Philippines, maingat na naglalakad ang grupo ng mga sundalong Hapon papunta sa isang Allied camp na balak nilang i-ambush. Tila may kakaiba sa sundalong nasa pinakalikod ng linya pero hindi ito napansin ng iba. Nang malapit na sila sa target, bigla na lang natisod ang kakaibang sundalo at may inabot ito sa sundalong nasa harap niya. Nang tinignan ito ng sundalong nasa harap, nagulat siya. Bomba! Nagkagulo na ang mga Hapon at nalaman na ng Allied soldiers ang kanilang pwesto, kaya pinaputukan sila ng mga ito hanggang maubos sila. Teka, anong nangyari? Simple lang, na-infiltrate ang grupo ng mga Hapon ni Arthur Wehrmuth, ang ghost at one-man army ng Bataan. Si Arthur William Wehrmuth Jr. ay isang US Army na dating football star ng South Dakota at anak ng isang war veteran sa World War I. 9 na oras lamang pagkatapos bombahin ng mga Hapon ng Pearl Harbor, agad na sumugod ang Japanese Navy sa Pilipinas kung saan naka-assign si Wehrmuth. Pinamunuan niya ang 57th Infantry Regiment ng Philippine Scouts, isang grupo ng mga Pilipino na may mga kasamang ilang mga Amerikano. Hindi na bago ang mga delikadong misyon sa loob ng enemy lines para kay Wehrmuth. Isa sa kanyang sikat na mission ay noong pinasok niya ang kampo ng mga Hapon habang natutulog ang mga ito. Ilang oras din siyang gumapang sa lupa upang marating niya ang kampo nang hindi nakikita ng mga kalaban, lalo na ng mga snipers na nagtatago sa paligid. Nang dumating siya sa kampo, nakita niya ang isang mataas na ridge kung saan kitang-kita ang buong grupo ng mga Hapon. Agad siyang gumapang papunta doon hanggang maakyat na niya ito. Sa kanyang bagong pwesto, binunot niya ang kanyang Thomas submachine gun at agad na pinaputukan ang mga kalaban. Marami ang natumba sa ambush ni Wehrmuth. Sa sobrang galing at asinta niya, inakala ng mga Hapon na inambush sila ng isang grupo ng mga Allied soldiers. Pero ang hindi nila alam, isang tao lang pala ang umaatake sa kanila. Dito nakilala si Wehrmuth bilang ang one-man army ng Bataan.